Paano ba? 8 tips para sa mga mag-asawa. Kung nahihirapan kayo sa buhay mag-asawa o bagong kasal pa lamang kayong dalawa, panoorin niyo ang video na ito. Tip number 1, maglaan ng oras para sa isa't isa. Even if lagi na kayong magkasama sa bahay. Ang pagtsatsaga na maglaan ng oras para sa isa't isa ay mahalaga upang mapalakas ang inyong relasyon. Hindi sapat na magpakita ng pagmamahal sa araw ng kasal o tuwing may espesyal na okasyon lamang. Kailangan nyo maglaan ng oras para sa isa't isa sa araw-araw upang magkaroon ng bonding time, makapagkwentuhan at magbahagi ng mga karanasan. Kasi kapag mag-asawa na kayong dalawa, typically, ang nagiging problema niyan ay ang mga pinag-uusapan nyo ay lahat tungkol sa bahay o tungkol sa pamilya. Kunyari, pag uwi nyo, ano yung pagkain, ganun na lang ang tanungan ninyo. Ano yung mga bayarin, and over time, nawawala ang spark. Kaya pag sinabi natin na maglaan ng oras para sa isa't isa, ang ibig kong sabihin dito ay even if may anak na kayong dalawa, even if magkasama na kayo sa bahay, mas maganda na meron kayong oras every week na lalabas kayo ng parang magnobya pa lang kayo. Lalabas kayo ng bahay, magdi-dinner kayo, o di kaya kakain kayo sa loob ng bahay kung nagtitipid kayo nang ang pinag-uusapan nyo parang nagde-date kayo. Hindi pwedeng mag-usap tungkol sa mga bayarin sa bahay, sa kailangan mag-grocery, tungkol sa mga bata. Ang pag-uusapan nyo lang ay ang isa't isa at magre-reminisce kayo sa mga bagay na nakapagpa-in love sa inyong dalawa. Tip number 2, importante rin ang pagiging tapat sa iyong asawa. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa. Ang tiwala kasi ay mahalaga sa anumang relasyon, lalong-lalo na sa mag-asawa. Kailangan ninyong magpakatotoo sa mga salita at kilos upang mapanatili ang respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Hindi dapat magtago ng mga sikreto at hindi rin dapat magpabaya sa mga pangako upang mapalakas ang tiwala sa isa't isa. So oras na meron kang nagiging ka-close sa trabaho, no? O di kaya sa labas, na kaibigan of the opposite sex, tapos may asawa ka, tigil-tigilan mo na yan. Kasi nag-uumpisa yan, no? Sa una, nagkekwentuhan lang kayo, hanggang sa nagiging close na kayo, tas before you know it, nahuhulog ka na sa ibang tao. Tandaan, kung ano ang gusto mong gawin sa'yo ng asawa mo, ay yun din ang gawin mo sa kanya. Kung ayaw mo na mangaliwa ang asawa mo, huwag ka nang manguna, 'di ba? Huwag mong pangunahan. Kapag nakikita mo na nagiging close ka na sa isang tao o di kaya ay nagkakagusto ka na, ikaw na ang dapat lumayo. Mahirap man ito gawin kasi tandaan mo, may asawa ka na. Oras na malihis ka at hindi ka na maging tapat sa asawa mo, diyan na talaga nag-uumpisa ang problema. At tandaan na sa Pilipinas wala tayong divorce. Kaya baka mahirapan ka, no? At may problema rin sa batas kapag ikaw ay nangaliwa sa iyong asawa. Posible pa kayong makasuhan ng kalaguyo mo. Kaya magtutong maging tapat sa isa't isa, sa asawa mo. Tip number 3, magpakita ng iyong pagmamahal. Huwag tanggalin ang lambing, ang romansa sa relasyon dahil lang mag-asawa na kayong dalawa. Hindi sapat na sabihan lamang ang asawa mo ng mahal kita sa tuwing magkikita kayo. Kailangan niyong ipakita sa gawa at kilos upang maramdaman niya ang tunay na pagmamahal mo. Dito, sobrang nakakatulong kung alam mo ang love language ng asawa mo. Kunyari, may mga ibang tao ang love language nila ay regalo. So kapag nagbibigay ka ng regalo, doon nila nararamdaman ang pagmamahal mo. Yung iba naman, walang pakialam sa regalo. Ang importante sa kanila ay oras o di kaya haplos o di kaya ay serbisyo. Kailangan tanungin niyo yung partner mo o yung asawa mo, ano ba yung ginagawa ko na doon mo talagang nararamdaman na mahal kita? At yun ang gagawin mo ng paulit-ulit. Siya din dapat tanungin niya yan sa'yo para kayong dalawa punong-puno ang tinatawag natin na love tank. Ito yung parang fuel nyo tuwing nag-aaway kayo, di ba? Dahil puno ng pagmamahal, even if magkaroon kayo ng hidwaan, kayang-kaya niyong bumalik sa pagiging okay bilang mag-asawa kasi marami kayong naipundar na magagandang
gesture sa isa't isa na pwede niyong balik-balikan. Maaring magbigay ng regalo, magluto ng paboritong pagkain, magtimpla ng kape, magsulat ng love note, halikan siya bago ka umalis, o magalaga ng isa't isa upang ipakita ang pagmamahal. Maaari mo itong itanong sa iyong partner. Tip number 4, magkaunawaan sa mga pagkakaiba. Hindi lahat ng oras ay magkakasundo kayo sa mga bagay-bagay. Maaring merong mga pagkakaiba sa mga hilig, pananaw at mga desisyon. Kailangan ninyong matutunan na magkaunawaan sa mga pagkakaiba upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Maaaring magpakatolerante, makinig ng buong atensyon at magbigay ng pagpapahalaga sa kung ano ang gusto ng bawat isa. Okay? So, tandaan na hindi kayo iisang tao even if ipinag-isang dibdib na kayo. So, respetuhin kung may pagkakaiba kayo ng pananaw, huwag niyong pag-awayan. Tanggapin niyo lang na magkaiba ang inyong opinyon at united kayo sa pagmamahalan. Tip number 5, magbigay ng espasyo sa isa't isa. Hindi dapat laging nasa tabi ng isa't isa, lalong-lalo na kung mag-asawa naman kayo at iisang bahay lang ang inyong uuwian. Mahalaga rin na magkaroon ng oras para sa sarili at magpakalma mula sa araw-araw na gulo ng buhay. Kailangan ninyong magbigay ng espasyo sa isa't isa upang makapagpahinga at magkaroon ng oras para sa sarili. Maaaring maghanap ng ibang aktibidad o hobby upang magkaroon ng sariling oras. Kasi anong pag-uusapan ninyong dalawa, 'di ba? Kung magkasama kayo habang buhay, tapos araw-araw pa ay magkasama kayo, pag naiinis kayo, syempre mababaling yung inis nyo dun sa partner nyo. Kaya importante na meron din kayong sariling buhay, no? Maliban sa kasama nyo ang iyong asawa, meron kayong me time para makapag-decompress at para ma-treat din ang iyong sarili. Tip number 6, maging handa na magpatawad at magpakumbaba. Dahil imposible na hindi kayo mag-aaway sa buhay mag-asawa. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan at mga away, lalong-lalo na sa mag-asawa. Kailangan nyo maging handa rito na magpatawad at humingi ng paumanhin upang maayos ang mga pagkakamali at mapanatili ang harmonya sa inyong relasyon. Dapat mas mataas ang pagmamahal mo sa asawa mo at partner mo kesa sa taas ng ego at pride mo. Kung gusto mo talagang magtagal sa buhay mag-asawa, hindi pwede na uunahin mo ang pride mo kesa sa feelings ng asawa mo. Mahalaga rin na magkaroon ng open communication para maunawaan ang mga kahinaan ng bawat isa at malaman kung paano pa mai-improve ang relasyon ninyong dalawa. Tip number 7, magtulungan sa mga gawain sa bahay. Isa pa ito sa common na dahilan kung bakit nag-aaway ang mga asawa. Hindi lamang nasa labas ng bahay ang pagtutulungan sa isang relasyon. Mahalaga rin na magtulungan sa mga gawain sa bahay upang maibsan ang pagsisikap ng isa't isa. At para na rin, no, hindi sumama ang loob ng partner mo. Kasi kung siya na lang lagi ang naguhugas ng pinggan, siya ang naglalaba, siya pa mag-aalaga ng mga bata, tapos gusto mo maganda rin siya, 'di ba? Nag-aayos din siya ng sarili. Tapos nagtatrabaho din siya. Siyempre, no, walang tao ang kayang gawin lahat ng 'yon. Kaya kailangan talaga tumulong ka. Kung hindi kaya ito o ayaw mong tumulong, pues dapat ikaw ang gumastos para may katulong kayo sa bahay. Kasi hindi naman maaari na lahat na lang ay iniatang mo na sa partner mo. Tip number 7, magtulungan kayo sa gawaing bahay. And tip number 8, maging bukas sa pagbabago at pag-unlad. Ang pagbabago at pag-unlad ay hindi maiiwasan sa isang relasyon. Lalong-lalo na dahil panghabang buhay na yan, so tatanda na kayong magkasama. Kung iisipin mo, 'di ba, in the last 10 years, ilan na ba ang pagbabagong nagawa mo sa iyong sarili? Hindi naman static ang mga tao. Kailangan nyo maging bukas sa mga pagbabago at pag-unlad upang maipakita ang suporta at pagtitiwala sa isa't isa. Maaring magbigay ng feedback o suhestyon upang magkaroon ng improvement sa inyong relasyon at patuloy na mag-grow bilang isang mag-asawa. Sana nakatulong ang 8 tips na ito. For topic requests, shoutout requests, and if you have other tips that you want to add, please like, share, and subscribe.
and leave a comment down below. Maraming salamat sa pagnood and hope to see you in future Paano ba Tagalog how-to videos.